Itong balitan to, bumuelta si Ping Lacson dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Diba naalala nyo, nag-FB Live si Senator Alan Cayetano at doon sinabi nga niya na itong si Ping Lacson magaling daw mag-whitewash dahil nga doon sa kung paano niya hinawakan yung Blue Ribbon Committee na kitang-kita naman ng marami na talagang merong pinagtatakpan itong si Ping Lacson. Pero ang banat dito ni Ping Lacson sa mga isiniwalat ni Senator Alan Peter Cayetano, ito ginagamit daw ni Cayetano yung issue para daw sa pangangampanya sa 2028. So yung pag-iingay lang daw ni Alan Cayetano patungkol nga sa pagtatakpan daw yung flood control dahil itong impeachment mas inuuna pa raw. So yun yung ginagamit ngayon ni Ping Lacson na pambaliktad kay Alan Cayetano yung issue na gagamitin lang daw niya ito sa 2028 election. Alam naman natin na politiko po yung itong mga Ping Lacson, si Alan Cayetano, lahat yan iniisip din talaga nila yung mga susunod nilang mga plano, lalong-lalo na kung ikaw last term mo na, so mag-iisip ka kung saan ka tatakbong posisyon. So talagang hindi may iwasan yan dahil nga kung ikaw ay politiko, kahit sabihin mong yung puso mo maglingkod sa taong bayan, hindi mawawala talaga yung plano pagdating sa susunod na eleksyon. So ito, panoorin po natin itong balitan to kung saan nga bumanat si Ping Lacson sa mga sinasabi ni Alan Cayetano tungkol nga sa pagtatakip dito sa flood control. Pero syempre kailangan nating simulan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV at hindi ka pa nakapollow, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button o yung follow button. Kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Malayo pa ang 2028 elections pero nangangampanya na raw ang minorya ng Senado. Yan ang buwelta ni Senador Panfilo Lacson kay ousted Senate President Alan Peter Cayetano na nauna nang nagsabi ng impeachment trial ni VP Sara ay gagamitin para harangin umano ang flood control probe. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa garbage bag na itinapon ni Senator Panfilo Lacson ang mga pahayag na tangkang iugnay ang impeachment trial ni VP Sara sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa panayam ng IBC News kay Lacson, sinabi niyang maagang pangangampanya ito para sa 2028 elections. Kaya haha emoji para kay Lacson ang nasabing naratibo at mas pinili na lang daw ng mayorya ng Senado na huwag itong patulan. Kaya na lang natin sila mangampanya. Hindi naman talaga madiderail yun Given naman yun Sinasabi lang yun. Alam mo kasi may mga kasama kami natatakbo sa 2028. Naunawa namin yung kanilang mga Facebook Live, yung kanilang social media, yung kanilang interview sa inyo. Sa kanyang FB Live nitong Miyerkules, sinabi ni dating Senate President at kasalukuyang Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi dapat maging dahilan ang nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente para matigil ang Senate probe sa flood control scandal. Kasi kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption okay na lang sa atin. Basta't dito na lang kasi why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So we have the rest of this week, we have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Ang nasabing Kaya nga, di ba, double selective justice ang ginagawa na ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya pinilit nilang makuha yung Senate presidency. Kumbaga parang lumalabas nga rito itong si Gatchalian, parang puppet na lang Kasi kaya lang naman lang kinuha yung Senate presidency para pagtakpan yung flood control project. Kumbaga nangyayari ngayon, itong impeachment ni Vice President Sara Duterte, parang diversionary tactics na lang yan. Kasi kung talagang gusto nila, sabi nga ni Alan Cayetano rito, kung gusto nila talagang ituloy yung Blue Ribbon Committee, kahit andyan yung impeachment, pwede lang pagsabay-sabayin yung hearing. Hindi naman pwedeng lahat na lang ng committee ng
Senado, ititigil na, 'di ba? Hindi na sila magtatrabaho at nakafocus na lang sila sa impeachment. Kaya nga yung mga panahon na si Alan Cayetano yung Senate President, meron na siyang mga nakalatag na plano kung anong araw, anong oras yung impeachment para mabigyan daan pa rin yung ibang mga committee na magsasagawa rin ng hearing, lalong-lalo na sa ibang mga committee na malaki rin yung hinahawakan. So, dito mo makikita na kumbaga kung ano yung vision ni Alan Cayetano dito sa vision ni Win Gatchalian na Cayetano independent, meron silang sariling panuntunan kung paano tatakbo yung Senado. Over dito kay Win Gatchalian na kung titingnan nyo parang walang kaplano-plano kasi hanggang ngayon wala pa silang sinasabi kung magtutuloy ba yung flood control hearing, although naglagay na sila ng mga chairmanship ng mga komite, lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee na sinasabi nga si Erwin Tulfo yung hawak kasama si Kiko Pangilinan. Pero doon sa nakaraang Blue Ribbon Committee na hawak ni Erwin Tulfo nung hindi pa nila nakukuha yung Senate presidency, yung hindi pa yung legal yung 12 pa lang sila, wala pang 13, hindi pa naghuhudas si Joel Villanueva. So nagpatawag sila ng Blue Ribbon Committee pero hindi naman nila pinapunta o hindi nila in-acknowledge yung 18 ex-marine na security aid ni Saldico. Tapos biglang yung Blue Ribbon Committee naging consultative meeting na lang. So doon pala makikita nyo na talagang wala silang plano na ituloy yung hearing. Lalo na nagbitaw rin ng salita itong si Idol Erwin Tulfo na bakit daw iikot lang yung hearing sa Senado tungkol sa flood control, napakarami naman daw problema ng bansa. So doon pala makikita nyo na kinain na ng sistema si Erwin Tulfo na kahit siya, hindi na siya interesado sa malawakang korupsyon na taliwas doon sa dati niyang image, di ba, na nagustuhan ng marami na pagdating sa korupsyon talagang Vargas yung bunganga, pero ngayon parang sisiw na nag-aantay lang ng patuka bago magsalita. So nakikita nyo na talagang yung virus ni Bongbong Marcos pagdating sa corruption naahawa na yung mga nasa Senado, lalong-lalo na si Idol Erwin Tulfo na dating kinagustuhan natin na anti-corruption. Ngayon parang depender na ng corruption ni Bongbong Marcos na nananahimik na. Sabing pahayag ni Senator Cayetano, agad namang bunaltahan ng palasyo at ni Senator Lacson at Isa pa to, di ba? To the rescue ang palasyo para ipagtanggol itong si Ping Lacson laban dito kay Alan Cayetano. So ibig sabihin ba itong si Ping Lacson hindi kaya si Cayetano at kailangan pa ng tulong ni Manang Claire Castro para bardugulin itong si Alan Peter Cayetano. Pero kung titingnan nyo yung argumento ni Ping Lacson at yung argumento nito ni Manang Claire Castro magkaparehas na malayo doon sa issue na kumbaga yung tinutumbok ni Senator Alan Peter Cayetano, which is yung pinagtatakpan yung flood control project. Pero ang balik ni Ping Lacson ginagamit lang daw yung issue na yan para daw sa 2028 election. Ito naman, pakinggan natin tong sagot ni Manang Claire Castro doon sa mga batikos ni Alan Peter Cayetano. Lacson at ilang kasamahan niya sa mayorya. Saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo. Kaya lang, puro Facebook yata po siya, no? So, hindi siya matatanong. Naunawa namin yung kanilang mga sinasabi kasi this early campaign mode na yung iba. So, ang posisyon namin, kami, karamihan sa majority, huwag na lang patulan. Pinangangasiwaan ngayon ni Senator Huwag na lang daw patulan, pero sila yung mas maingay na bato ng putik dito sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pansinin nyo,
'Di ba? Tahimik na yung yung grupo ni Alan Peter Cayetano. Pero tong grupo ng mga BBM senators, sila yung mahilig magbato ng putik. Pero pag sila pinatulan, nagiging playing victim, na parang akala mo wala silang ginawang mali, wala silang ibinatong putik dun sa kabilang panig para hindi sila balikan. So talagang propaganda, yung diskarte ng mga sympathizer ng NPA, yun ang ginagamit ngayon na diskarte nila Ping Lacson. Ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Blue Ribbon Committee bilang bagong chairman sa ilalim ng Gatchalian leadership at inaasahan na ipagpapatuloy niya ang naiwang trabaho ni Lacson. Para sa Ayun malinaw. Ipagpapatuloy daw ni Erwin Tulfo yung naiwan trabaho ni Ping Lacson. Ano ba yung naging trabaho ni Ping Lacson? Pagtakpan yung mga mastermind ng makalumalyang flood control project. So, ano pa bang i-expect natin sa liderato ngayon ni Win Gatchalian? So, ibaon na lang muna natin hanggang 2028 yung issue ng flood control. Balikan na lang po natin kapag naupo na po si Vice President Sara Duterte at sigurado may mangyayari po sa hearing o sa investigasyon tungkol sa flood control project. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.